So, GI69 here at syempre nandito tayo sa aking backyard piggery. Yan, tatawagin natin siya simula ngayon na JNF Backyard Piggery. Ayan. At syempre kaya pala ako pumunta dito sa ating babuyan ay ngayon ang araw ng pagpupurga ng ating mga biik. Ayan, papakita ko sa inyo ang ating mga biik. Yan. So, nung nabili ko sila, halos magdadalawang linggo na sila dito sa akin ngayon na mula nabili ko sila. Ito sila, ito. Ayan. Ayan sila. Ito. Sunod na sunod yung mga aso. Ayan, ito. Tapos dito naman. Ayan. Ayan. Bali, 19 sila. 19 silang mga pupurgahin natin dito na sasabayan na rin natin ng vitamins nila. So, ngayon, tinicheck ko muna sa kanila kung okay pa sila. Ayan. Ito, chinecheck ko muna kung okay ba sila, kung may nagtataiba or kung anong may mahina ba. Kasi unang-una, ayan ang palaging dapat tinitignan mo kung okay ba talaga sila, okay ba sila, kung bago mo sila pupurgahan. Dahil bawal sila, wag na wag kayo magpupurga na mga biik ninyo kapag may sila, may nararamdaman. Para sa aso lang din, ayan. Ayan. So magbibigay lang tayo ng mga konting tips, pero ako nga pala baguhan lang din ako dito sa pag-aalaga ng mga baboy. Baguhan lang ako dito. Halos wala pa ako mga halos 2 buwan, pero pinag-aralan ko kung paano ko gagawin ng tama ang bawat kailangan ng biik. Kasi kailangan natin matuto yan. Yung sa mga gustong mag-umpisa ng babuyan, huwag kayong matakot. Dahil unang-una, yung matatakot kayo na matatakot ay hindi kayo makakapag-umpisa. Ayun lang yun. So ako talagang inumpisahan ko. Wala akong pakailam kung malugi or dahil ganyan talagang ang buhay, kailangan isugal mo palagi yan. Hindi pwedeng ang pera natin ay nasa bangko lang palagi. Hindi dadami. So, eto, ipapakita ko sa inyo kung ano ang gagamitin natin na sa kanila. Pamurga. Ayan. Ito gagamitin natin na pamurga sa kanila. Itong B-complex at B-complex at saka ivermectin. Ayan, ito B-complex. Yan, B-complex with last liver extract saka itong ivermectin. Ayan, bumili ako ng ivermectin kasi mas maganda ang injectable para sa mga sa aking pagkakaalam, dahil mas namamatay yung mga bulate, at saka isa pa ay yung mga kumakapit na mga garapata or kung ano man sa mga parasite sa ating baboyan ay mawawala kapag ito ang gamit natin. Itong dalawa na to. So nag-iintay lang ako. Ito, dumating na yung aking kasama. Ayan, si Paring Aaron. Ayan, siya ang nag-aalaga ng mga biik natin dito. Pag wala ako, siya ang nandito. Ayan. So, tara, umpisa na natin. Nga pala, ang paggamit ng ivermectin, ayan, ito, gagamitin mo to ay subcutaneous. Yan, kung tinatawag nila, sa balat mo lang to, kailangan sa balat lang ng biik mo to gagamitin. Yan, subcutaneous siya. So, pag na-inject mo siya sa laman, ay pwede or muscle, pwede magkaroon ng sakit ang mga laga natin biik.
Ito naman, B-complex na liver extract ay intramuscular. So, ibig sabihin ay sa muscle natin i-inject. So, magandang pagsabayin, gawa ng pag in-inject mo itong pamurga nila, ay pwedeng ma-stress ang mga biik natin. So, ito, kaya tayo naglalagay ng vitamins. So, hindi lang yon kasi maglalagay rin tayo sa kanila ng mga katulad nito, dextrose powder, at syempre, palagi akong gumagamit nito, Humic Bet. Ayan. Shoutout sa Humic Bet. Ayan. Salamat sa magandang produkto ninyo at napansin ko talaga napakaganda ng nilabas sa mga big ko. So tara, umpisa na natin ang ang pagpupurga. Sa magandang oras nga pala na ang pagpupurga ay dapat sa umaga. Kaso nga lang, ay na ako nakapunta, mga alas 10 na. Pero hindi naman napakain ng mga bake natin. So, tara. At ayan, sige, umpisahan na natin ang pagpupurga natin sa ating mga alagang biik. At unang-una ay injikan natin ng ivermectin. Dito lang sa balat lang. Ayan. Sa balat lang natin siya i-inject. Pagkatapos mo i-injikan, ay injikan mo naman siya ng B-complex. B-complex at napaka-importante lalagyan nyo ng marking. Ayan yan, blue. Big Hill naman yan. In-inject ko dun sa sa sugat niya. At ayan, patuloy nyo lang. Paulit-ulit nyo lang naman gagawin yan kung paano mo in-injikan ng umpisa, ganun din hanggang sa matapos siya. Paulit-ulit na lang yung gagawin. So, hindi na kayo mahihirapan. At napakahalaga rin na malaman nyo ang pag-i-inject o pagpupurga ng inyong mga biik. Dahil nga totoo, dalawa yan dalawa yung pwedeng proseso nyo ng pagpupurga. Merong powder na yung Latigo 1000, pwede ko naman gamitin sana yon, kaso mas naging prefer ako dito sa pag-i-inject para pantay-pantay sila ng dose. Hindi katulad ng pag ginamit ko kasi yung yung Latigo dito sa mga biik. May mga biik kasi ako na malalakas kumain, meron din ako mga biik na mahihina kumain. So, pag pinakain ko sa kanila yun, ay maaaring hindi pantay ng dosage ang makain nila or mainom nila. Yan. Kaya mas pinili ko ang pag-i-inject na lang para at least alam ko na pare-pareha sila ng dosage na at sigurado akong mapupurga ko sila na maayos. Ayan. So, yung Latigo, pwede ko namang yung powder, pwede ko naman sa mga sa mga baboy na mismo, yung mga pattern na mismo, yung mga malalaki na, para hindi na ako mahirapan. Yan. Ito kasi medyo nakakapagod lang una-una kasi dahil nga hindi pa ako sanay na magpurga, mag-inject. Dahil nga, katulad nga na sinasabi ko sa inyo na ako ay meron lang idea pero wala pa akong experience sa pagpupurga ng mga biik natin. So, ito na try ko na ngayon pa lang ako nagkaroon ng idea. Siguro sa susunod na gagawin ko to ay mas madali ko nang magagawa. Yan. Para sa akin, pagka magpupurga kayo, mas okay sa akin na gamitin ng injectable para sigurado tayo na patay lahat ng bulate sa loob ng katawan ng ating mga biik at yung mga parasite ay matatanggal din. Ayan. Dito mga pala sa part na to, napansin ko na may namamaga sa ari ng aking biik. Yan. Yung pala, natanong ko si Aaron, yung pala binubugbog siya ng mga kasama niya mga biik. So, sa susunod, malamang to, stress yan. Siguro, malamang na susunod to ay gagawin natin ay paano mag-antibiotic ng mga biik. At ayun na nga, natapos na tayo sa pagpupurga ng mga biik natin. So, hindi pala ganun kadali. Medyo may kahirapan din talaga. Lalo na kapag mag-isa mo lang gagawin yan. Kaya, syempre, nandun naman yung kumparing Aaron namin. Nandun, tumulong sa akin doon. At syempre, gusto ko lang sabihin sa inyo at ipaalala sa inyo yung mga ginamit natin na kung magpupurga kayo, ay ito gamitin ninyo ay ivermectin, subcutaneous siya, ayan, subcutaneous, ibig sabihin sa balat lang, hindi sa laman. Ito naman, vitamin B complex, ito siya,
plus liver extract. Yan. Yan. Intramuscular mo naman siya gagamitin. Ay, ibig sabihin, gagamitin siya sa muscle o laman lang. Yan. Siyempre, napaka-importante pag maglalagay kayo ng pagtapos ng injikan ay maglagay kayo ng marking sa mga biit ninyo para na sa ganun ay hindi kayo malito. Kasi once na nagdoble ang pagpupurga ninyo, is pwede sila ma-overdose, magsasanhi yun ng kamatayan ng inyong mga biit. Yan. So hanggang dito na lang muna gagawin natin video at gagawa pa ako ng maraming video. Yan. Subaybayan nyo lang ako. Kayo nang bahala kung gusto nyo akong panoorin o hindi. Basta ako, gagawin ko lang yung gusto ko. Maraming salamat nga pala. Shoutout din sa mga patuloy natin na sumusuporta sa akin dyan. Lalo na kay Shaina Magdayaw, kay Catherine Bernardo, kay Maui, Taylor, basta, sa lahat ng mga tropa natin na nag-PPM dyan. Maraming salamat sa inyo. Peace.